Paano nga ba palitan yung GCash number mo? Lalo kung hindi mo na makita yung dati mong phone o hindi mo na talaga ma-access yung dati mong phone number or SIM card. Like nasira na ito, ano ang dapat gawin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sigurado kayo na hindi nyo na talaga ma-access yung dati nyong GCash account, either nawawala ito, hindi nyo makita, o talagang nasira na, hindi na accessible, ang unang dapat gawin ay mag-report na kaagad sa GCash na nawawala ito. Para nga naman temporarily ma-block yung account na yon for security na din na hindi siya magamit for any fraudulent transaction or hindi makapag-transfer. Para makapag-report sa GCash, meron sinasabi dito na online. Mag-fill up ng form na katulad nito. Pero sa akin, ang gagawin ko ay mag-chat na rin ako sa GCash or di naman kaya ay mag-reach out na talaga sa help desk nila kung sakaling matatawagan nyo ito. At kapag okay na, tandaan na dapat i-save nyo yung kopya ng reference number or ticket number. Yun din kasi yung gagamitin ninyo para ma-unblock yung account nyo later. Next naman ay may dalawa kayong option. Either gagamitin nyo yung dati nyong SIM number, i-report nyo muna sa network provider ninyo either sa Smart, Globe, or sa dito, yung pagkakawala ng SIM number na yon. And then, pwede kayong mag-request ng same phone number. Mag-provide lang kayo ng requirements katulad ng one valid ID at notarized affidavit of loss na nakalagay na nawawala nga yung phone ninyo na may GCash account maging yung SIM number na nandoon sa phone. At kapag okay na, meron na kayo ng same phone number, pwede na ulit tumawag sa GCash para ipa-unblock naman yung account. Pero, just in case na ayaw nyo nang gamitin yung same phone number, halimbawa, bagong phone number na talaga yung gagamitin nyo for your new GCash account, paano naman yung mga services na nandoon? Lalo sa akin, ang pinaka-importante ay yung GSave account. Marami kasi ako mga bank accounts na na-open na sa GCash. Also, may kakayahan na rin kasi ako manghiram, katulad ng sa GLoan, GCredit, or GGives. May pagkakataon din na meron na kayo na-avail ng insurance. So, ano yung dapat gawin? Ang next na gagawin ninyo ay mag-reach out ulit sa GCash. Pero bago mag-reach out sa GCash, mag-register ulit kayo sa GCash at ipapa-fully verify iyon. So, daanan lang natin very quick kung paano nga ba mag-register. Mag-download muna sa Play Store or sa App Store at doon na ilalagay yung panibagong phone number ninyo. Hintayin lang ang OTP na ma-receive sa phone, i-enter lang at new account na tayo. Dati nga pala merong recover account sa GCash, pero lately parang tinanggal na siya, hindi natin alam kung ibabalik ba ulit ng GCash. That's why, kung wala ito, new account na lang and then mag-reach out sa GCash na ipatransfer yung mga services doon sa panibagong account. So, ang gagawin nyo lang, mag-fill up ng form. During registration, hindi pa pangangailangan ng valid ID dito. So, kailan lang gagamitin yung valid ID? Kapag mag-upgrade or magpapa-verify na. Pero dito sa registration, mag-setup na kayo ng MPIN. And then, isi-secure nyo na rin yung GCash account na ginagawa ninyo, which is, i-register nyo yung device na gamit ninyo to that GCash account. Kapag okay na, may confirmation na congratulations, account secure ka na, and may option na ipa-verify yung account. Sa verification nga pala, tataas yung wallet limit at ma-access na lahat ng features sa GCash. Kung mapapansin nyo, grayed out to, so paano nga naman matatransfer yung mga services katulad ng borrow, yung sa GSave kung hindi verified yung account. At sa pag-verify, makakailangan na ito ng selfie at valid ID. Ito yung list of valid ID na tinatanggap nila. National ID, e-fill ID, UMID ID, passport, SSS ID, at loyalty card plus mula sa Pag-ibig. Kapag na-upload na or na-picturean na yung ID, next naman ay selfie katulad nito. So, dapat walang harang sa mukha, walang salamin, walang cap, walang face mask. And kukumpletihin lang ulit yung mga form na tinatanong dito. At kapag okay na, makaka-receive tayo ng confirmation na katulad nito. Hindi naman sa akin umabot ng 3 days. Within the same day or within the same hour, nakakuha na ako ng SMS from GCash na katulad nito. Your account has been fully verified. So ito na yung itsura ng GCash account ko. Fully available na yung mga services na meron dito. Kapag okay na yung GCash account, ang next step ay mag-report na sa GCash. Pero tandaan, hindi lahat ng services ay matatransfer. Ang pwede lang matransfer ay yung sa loan, katulad ng GGives, GCredit at GLoan, GSave, GStocks PH, GCrypto at GFunds yung matatransfer or GInvest. At isa pa sa dapat tandaan natin na kung pinablock nyo dati yung GCash account niyo, hanapin nyo lang yung dating email na na-receive ninyo from GCash at ipa-unblock iyon. Kung sakaling walang email, pwede rin tumawag sa GCash, i-provide nyo lang din yung reference number na binigay sa inyo during blocking ng account ninyo.
At sa pag-request ng pag-transfer ng mga services, may requirements ulit ito. Yung selfie ninyo at one government ID. Pwede nyo gamitin yung same ID na ginamit nyo during upgrade or verification ng account sa GCash. Last reminder na lang din na ang halimbawa ng mga services na hindi matatransfer ay yung transaction history, GScore, GForce at PiggyBank. At yung phone number nyo dati sa GCash, hindi na yan pwedeng magamit, mapa-registration man ulit or pag-access ng mga GCash services. Totally blacklisted na iyon. At kapag okay na, mag-submit na ng form sa GCash. Ito yung halimbawa ng form. Kukompletihin nyo lang ito, email address, full name nyo sa GCash, cellphone number, account type, and then ano yung old GCash number, ano naman yung bago. Complete name, date of birth o kung kailan pinanganak, email address, ano yung nangyari sa dati yung old number, and then kung may pera na kailangan i-transfer, ilagay din siya dito. Kompletihin lang yung mga the rest na information katulad ng Mastercard, policy number kung meron man, maging subscription, mag-yes lang sa mga ito. Kung sakaling kailangan nyo magdagdag ng information like unblocking your account para makasiguro, pwede nyo rin siyang ilagay dito. At i-upload na yung mga requirements na nasabi natin kanina. At i-click ang submit. At gaano katagal aabutin? Kapag wallet balance, within 2 days, matatransfer na siya. Kapag naman yung mga services na allowed, within 14 days or 2 weeks, matatransfer fully yung mga features na yon from your old GCash account to new GCash account. At yun yung proseso just in case na kailangan nyo baguhin yung phone number ninyo sa GCash. Pwede pa rin naman yung old number, pero still, mas mahalaga na ipa-block muna and then ipa-unblock yung GCash account kapag okay na or na-access nyo na yung dati yung GCash number. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!